Wala ka bang napapansin? Kahit paulit-ulit nang sinusubukan ng mga bansa na wasakin ng Israel, ay wala pang kahit sino ang nagtatagumpay. Sa buong kasaysayan, paulit-ulit na nating nakita ito. May mga makapangyarihang empire, malalaking hukbong pinagsanib, matitinding ideolohiya, at buong mga bansa na may iisang layunin, ang burahin ng Israel sa mapa ng mundo. Mula sa mga Assyrian at Babylonian hanggang sa Roman Empire, hanggang sa mga Nazi, at hanggang sa modernong panahon kung saan may mga hostile na gobyerno at radikal na grupo, iisa lang ang gusto nila, ang tuluyang mawala ang Israel. Pero ano ang nangyari? Isa-isa silang bumagsak. Nagiba ang kanilang mga empire. Naglahong parang bula ang kanilang mga leader. Nawala ang kanilang mga banta. Pero ang Israel, nandito pa rin. Hindi lang ito basta nabuhay. Umunlad pa. Isa na itong malakas, may impluwensya at technologically advanced na bansa. Isa na rin silang buhay na himala sa gitna ng mundong hindi tumitigil, wasakin sila. At dito pumapasok ang tanong na hindi kayang takasan ng sino mang seryosong nagmamasid sa mundo ngayon. Bakit hindi kayang wasakin ng Israel? Bakit nabigo ang lahat ng mga bansa na wasakin sila? Bakit sa kabila ng galit, digmaan at international pressure, patuloy itong nananatili? Anong hindi nakikitang puwersa ang patuloy na sumusuporta sa bansang ito? Sa video na ito, bubuklatin natin ang misteryong ito. Hindi lang ito usapin ng geopolitics o military strategy. Mas malalim pa rito. Ang pinag-uusapan natin ay isang eternal na layunin. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Ipinapakita ng Holy Scripture na nagtatag ang Diyos ng isang eternal na tipan kay Abraham. Si Abraham ay hindi lang ama ng mga Hudyo. Siya rin ay kinikilalang ninuno ng mga Arabo at sentrong tao sa tatlong malalaking monotheistic religions, Judaism, Christianity at Islam. Sa tipang ito, nangako ang Diyos kay Abraham na siya ay magiging ama ng napakaraming tao at ang kanyang mga lahi ay magmamana ng lupain ng Canaan, isang lugar na makalipas ang maraming siglo ay pinangalan ng Palestine ng Roman Empire matapos nila itong masakop. Ganito ang sinasabi ng Book of Genesis, chapter 17, verse 7. And I will establish my covenant between me and you and your descendants after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be God to you and to your descendants after you. Si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak. Ang panganay ay si Ishmael, anak ni Hagar, isang Egyptian na lingkod ng kanyang asawang si Sarah. Si Ishmael ay kinikilalang pinagmulan ng mga Arab people. At ayon sa Islamic tradition, siya rin ang ninuno ng Prophet Muhammad. Ang ikalawang anak ay si Isaac. Siya ay ipinanganak kay Sarah sa paraang himala, ayon mismo sa pangako ng Diyos. At siya ang kinilalang lehitimong tagapagmana ng tipan. Ayon sa Judeo-Christian faith, si Isaac ang ama ng Jewish people. Mula sa iisang pamilya na ito nagsimula ang matagal ng tensyon sa pagitan ng mga Arabo at mga Hudyo. Ang mga alitan nina Ishmael at Isaac na mababasa sa Book of Genesis ay parang paunang larawan ng mga sigalot na mangyayari sa pagitan ng kanilang mga lahi sa hinaharap. Sa buong kasaysayan, napatunayan na ang Diyos ay nanatiling tapat sa kanyang tipan sa mga lahi ni Isaac, ang bayan ng Israel. Oo, pinayagan ng Diyos na dumanas sila ng mabibigat na parusa dahil sa kanilang pagsuway, pagsamba sa Diyos-Diyosan at lalo na sa pagtanggi nila sa kanyang sariling anak na si Hesukristo. Pero kahit kailan, ang mga pangakong ibinigay kina Abraham, Isaac at Jacob ay hindi kailanman nabali dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Hindi siya nakakalimot at hindi niya binabawi ang kanyang mga tipan. Tapat siya sa kanyang salita. Kaya walang bansa at walang kahit anong koalisyon ang nagtagumpay at kailanman ay hindi magtatagumpay na lipulin ng Jewish people. Sinubukan na ng mga empire, sinubukan ng mga diktador, sinubukan ng mga ideolohiya, sinubukan ng world wars at mga radical na kilusan. Lahat sila ay nabigo at iisa lang ang dahilan kung bakit nananatili ang Israel, ang pangako ng Diyos. Nanumpa siya na magiging kalasag at kanlungan ng kanyang bayan at may mga eternal na plano siya para sa kanila na hindi pa lubos na natutupad. Ito ay kwentong isinulat na bago pa man magsimula. Isang kwentong ginawa mismo ng Creator na may hawak ng takbo ng kasaysayan at ng kapalaran ng Israel. Pananatilihin ng Diyos ang Israel bilang isang bansa hanggang sa araw ng kanilang hinaharap na redemption, gaya ng kanyang ipinahayag sa pamamagitan ng mga propeta.
Kaya ang bawat pagtatangka na burahin ng Israel sa mapa ay mananatiling walang saysay. Dahil walang sino man ang makakapigil sa mga plano ng makapangyarihan sa lahat. Gaya ng sinabi ayon kay Pastor John MacArthur, ang Islamic at Muslim world na lumalaban sa Israel sa Promised Land ay sa mismong Diyos lumalaban at tiyak na matatalo. At ang katotohanan ito ay paulit-ulit nang napatunayan sa loob ng maraming siglo. Simulan natin sa Egypt, isang makapangyarihang empire na mula pa sa simula ay sinubukang sakupin at wasakin ang bayan ng Israel. Natakot ang Pharaoh sa mabilis na pagdami ng mga Hebreo. Kaya iniutos niya ang pagpatay sa lahat ng lalaking sanggol at inalipin ang mga lahi ni Abraham sa napakabrutal na paraan. Pero dininig ng Diyos ang sigaw ng kanyang bayan at sa pamamagitan ng makapangyarihang kamay, mga tanda at mga himala, pinahiya niya ang mga Diyos ng Egypt, winasak ang yabang ng Pharaoh at inilabas ang Israel mula sa pagkaalipin. Hinati niya ang dagat sa gitna at iniwan sa likod ang kahihiyan ng pangaapi. Walang nagawa ang Egypt para pigilan ang plano ng Diyos. Sumunod ang Assyria, isang empire na kinatatakutan dahil sa matinding kalupitan. Inatake nito ang Northern Kingdom ng Israel at dinala sa pagkabihag ang mga tao. Ang 10 tribes ay nagkalat-kalat, parang maglalaho na ang kanilang pagkakakilanlan. Pero iningatan ng Diyos ang isang remnant at nagpatuloy ang kanyang tipan. Pagkatapos ay dumating ang Babylon. Si Nebuchadnezzar ay nagmartsa laban sa Jerusalem. Winawasak niya ang templo, sinunog ang lungsod at dinala sa pagkabihag ang Juda. Isang napakalaking dagok, pero kahit sa gitna ng exile, nagbangon ang Diyos ng mga propeta, pinanatili ang pag-asa, at matapos ang 70 years, gaya ng ipinropesiya, nakabalik ang bayan. Bumagsak ang Babylon, pero ang Israel ay muling bumangon mula sa abo. Sa panahon naman ng Persian Empire, may panibagong plano ng paglipol. Isang lalaking nagngangalang Haman na puno ng galit ang nagbalak na patayin ang lahat ng Hudyo sa kaharian. Pero inilagay ng Diyos si Esther sa loob mismo ng palasyo at sa pamamagitan ng kanyang tapang, nabigo ang masamang plano. Si Haman ang nahulog sa sariling bitag at ang mga Hudyo ay nagdiwang ng kaligtasan, isang pangyayaring inaalala pa rin hanggang ngayon sa pista ng Purim. Pagkaraan nito, ang Seleucid Empire sa pamumuno ni Antiochus Epiphanes ay sinubukang burahin ang pananampalataya ng Israel. Nilapastangan nila ang templo, ipinagbawal ang mga batas, at nagpakawala ng matinding pag-uusig. Marami ang namatay ng may dangal. Ang iba naman ay lumaban hanggang sa huling hininga. At doon bumangon ang mga Makabi. Sa tulong ng Diyos nabawi nila ang templo at muli itong nilinis. Muling nagsindi ang ilaw ng langis. Muling nagningning ang katapatan ng langit. Pagkatapos nito, dumating ang Rome. Noong 70 after Christ sa pamumuno ni General Titus, winasak ang Jerusalem. Gumuho ang templo, naging abo ang lungsod at libu-libong Hudyo ang pinaslang. Dito nagsimula ang diaspora, ang pagkakawatak-watak ng bayan ng Israel sa iba't ibang panig ng mundo. Pagkalipas ng mga taon, ipinagbawal ni Emperor Hadrian ang presensya ng mga Hudyo sa banal na lungsod. Pinalitan niya ang pangalan ng lupain at tinawag itong Palestine. Isang malinaw na pagtatangka na burahin ang ugnayan nito sa Hebrew people. Matapos ang utos ni Hadrian, nagsimula ang isa sa pinakamahaba at pinakamasakit na kabanata sa kasaysayan ng Israel. Sa loob ng maraming siglo, sila ay naging bayang walang sariling lupa, ikinalat sa iba't ibang bansa, palipat-lipat sa kultura, wika at hangganan. Madalas hinahamak, inuusig at itinuturing na dayuhan saan man sila mapunta. Pero kahit ang pagkalat, ang exile at ang pagdaan ng panahon ay hindi nakapagpatay sa kanilang pagkakakilanlan ni sa kanilang pag-asa. Noong Middle Ages, naging biktima ang mga Hudyo ng sistematikong galit. Sa Europe, sunod-sunod ang religious at political persecution laban sa kanila. Sa Catholic kingdoms ng Spain, nilagdaan ni na Queen Isabella at King Ferdinand ang Edict of Expulsion noong 1492. Inutusan ng lahat ng Hudyo na mag-convert o umalis ng bansa, kapalit ng kamatayan kung susuway. Inalis sa kanila ang mga tahanan, ari-arian, banal na aklat at karapatan. Marami ang tinorture. Ang iba ay sinunog ng Inquisition. May ilan na tumakas patungong North Africa, Ottoman Empire at iba pang bahagi ng Europe. Pero kahit saan sila mapunta, walang tunay na kapayapaan. Sa loob ng maraming siglo, hinarap nila ang mga pogrom sa Eastern Europe, lalo na sa Russia, Ukraine at Poland. Buong komunidad ang inatake, ninakawan at pinaslang ng mga nagngangalit na mob na sinisisi ang mga Hudyo sa lahat ng problema ng lipunan.
Sa maraming lungsod napilitan silang manirahan sa ghettos, nakahiwalay, walang karapatan at laging nasa panganib. At pagkatapos dumating ang 20th century, isa sa pinakakakilakilabot at pinakanakakahiya na yugto sa modernong kasaysayan, ang Holocaust. Si Adolf Hitler, sa kanyang satanik na pagkasira ng isip ay nagplano ng pinakabrutal at pinakaorganisadong pagtatangkang lipulin ng Jewish people. Sa ilalim ng Nazi regime, 6 na milyong Hudyo ang pinatay. Mga lalaki, mga babae, mga bata, mga matatanda. Dinala sila sa mga concentration camps tulad ng Auschwitz, Treblinka at Dachau. Tinorture, ginamit sa gas chambers, binaril, inilibing sa mass graves, tinrato na parang hayop, tinanggalan ng dignidad at pagkatao. Ito ang pinakabrutal na pagtatangka na burahin ng Israel. Pero nabigo sila, sugatan ng mundo, nabahira ng konsensya ng sangkatauhan. At pagkatapos lamang ng 3 years mula sa pagtatapos ng World War II, noong 1948 may nangyaring tila imposible. Muling isinilang ang Israel bilang isang bansa. Laban sa lahat ng posibilidad, matapos ang 2,000 years ng exile, pagkakawatak-watak at pag-uusig, bumalik ang Jewish people sa kanilang lupain. At noong May 14, 1948, opisyal na ipinahayag ang State of Israel. Parang ang tuyong mga buto sa lambak ni Ezekiel ay nagsimulang mabuhay muli. Pero ang muling pagsilang na ito ay agad na hinarap ng banta. 24 na oras lamang matapos ang proklamasyon, 5 Arab nations, Egypt, Syria, Jordan, Lebanon at Iraq ang nagdeklara ng digmaan laban sa Israel. Isang bagong buo na bayan, walang maayos na army, walang modernong armas, napapalibutan ng mga kaaway na mas marami ang tao at mas malaki ang resources. Ang layunin ay malinaw, burahin ang Israel mula sa simula pa lang. Pero nabuhay ang Israel, nanalo ito, nanatili ito. Isa itong himala sa paningin ng buong mundo. At hindi iyon ang huling beses. Noong 1967, muli na namang hinarap ng Israel ang banta mula sa mga karatig bansa. Sumabog ang tinaguriang 6-Day War. At laban sa lahat ng inaasahan, sa loob lamang ng 1 week, hindi lang nila napigilan ng pag-atake. Nabawi pa nila ang mga mahalagang teritoryo tulad ng East Jerusalem, West Bank, Gaza, Golan Heights at Sinai. Parang ang Diyos ng mga hukbo ay muling lumaban para sa kanila. Matapos ang mga pangyayari noong 1967, nang mabawi ng Israel ang mga strategic na lugar sa gitna ng malaking regional conflict, nagbigay ng malinaw na mensahe ang mga Arab states. Nagtipon sila sa Sudan at sa makasaysayang Khartoum Conference, inihayag nila sa mundo ang tinawag na 3 no's. No recognition of Israel, no peace with Israel, no negotiations with Israel. Sa mga salitang iyon, tuluyan nilang isinara ang pinto sa anumang posibilidad ng pagkakasundo. Nilinaw nila na ang tunay na layunin ay hindi kasunduan, kundi ang pagkawala ng Israel bilang isang estado. Sa kabila ng ganitong matinding pagtanggi, hindi isinara ng Israel ang pinto sa kapayapaan. Noong 1978, gumawa ang Israel ng isang hakbang na ikinagulat ng marami. Sa isang pambihirang pagpapakita ng pagiging bukas, nilagdaan nito ang isang kasunduan sa Egypt. Ginawa ang Egypt bilang kauna-unahang Arab country na opisyal na kumilala sa Jewish state. Bilang bahagi ng kasunduan, ibinalik ng Israel ang Sinai Peninsula, isang oil-rich at napakahalagang lugar sa usaping militar at seguridad na nakuha nila noong 6-Day War. Malinaw ang mensahe ng desisyong ito. Ipinakita ng Israel na handa itong magbigay ng malalaking konsesyon kung may kausap na handang kilalanin ng karapatan nitong umiral at pumili ng kapayapaan. Ang parehong hangarin para sa kasunduan ay ipinakita rin sa mga Palestinian. Noong 2000, sa ilalim ng US-led negotiations sa Camp David, nag-alok ang Israel sa Palestinian Authority ng soberanya sa mahigit 95% ng West Bank at sa buong Gaza Strip. Isang makasaysayang alok iyon, isang pagkakataong maaaring tuluyang nagtapos sa sigalot. Pero ang naging sagot ng mga Palestinian leaders ay hindi pagtanggap. Hindi lang nila tinanggihan ang alok, sinundan pa ito ng sunod-sunod na suicide bombing sa loob ng Israel. Maliwanag ang mensahe, hindi kapayapaan ang hinahanap, kundi ang tuluyang pagkawala ng Israel. Ang paulit-ulit na pattern ng pagtanggi na ito ay kailangang unawain sa mas malawak na konteksto. Habang ang Arab world ay may 22 sovereign states, ang Jewish people ay may iisa lang, ang Israel. Isang bansang maliit sa sukat ng lupa, pero napakalaki sa kasaysayan, espiritual na kahulugan, at prophetic na papel.
At ang tunay na posibilidad ng kapayapaan sa Middle East ay hindi nakasalalay sa panibagong tratado o magagandang salita sa diplomasya. Nakadepende ito sa isang mahalagang desisyon, ang pagkilala ng mga Arab states sa karapatan ng Israel na umiral. Kung walang pagkilalang iyon, ang kapayapaan ay isang ilusyon lamang. Pero sa halip na humupa, mas tumindi pa ang galit sa paglipas ng mga taon. Ang Iran, isa sa pinakamalalakas na bansa sa rehiyon, ay hayagang nagpahayag ng maraming beses ng layuning burahin ng Israel sa mapa. Hindi ito basta salita lamang. Sinusuportahan ito ng armas, ng mga milisya at ng isang ideolohiyang lantaran ng poot, mga extremist groups tulad ng Hezbollah, Hamas at iba pang radical organizations ang naglunsad ng libu-libong missile attacks laban sa mga sibilyan sa Israel. Nagpasimula sila ng mga digmaan, nagsagawa ng madugong pag-atake at naghasik ng takot hindi para sa coexistence kundi para sa total destruction. Literal na napapalibutan ng Israel ng mga bansang hindi lang tumatanggi sa kanya, kundi hayagang nagnanais ng kanyang pagkawasak. Inaatake ito mula sa lupa, dagat at himpapawid, at gayunman, nanatili ito. Nagpapatuloy ito hindi lamang dahil sa lakas ng hukbo, hindi lang dahil sa mga alyansa, at hindi lang dahil sa teknolohiyang hawak nito. Nanatili ito dahil sa isang pangako. Sa Jeremiah chapter 31 verses 35 to 37, ganito ang sinasabi. Thus says the Lord, who gives the sun for a light by day, the ordinances of the moon and of the stars for a light by night, who divides the sea so that its waves roar. The Lord of hosts is his name. If these ordinances depart from before me, says the Lord, then the seed of Israel also shall cease from being a nation before me forever. Thus says the Lord, if the heavens above can be measured, or the foundations of the earth searched out beneath, then I will cast off all the offspring of Israel for all that they have done, says the Lord. Ang mga salitang ito na binigkas ng propetang si Jeremiah sa panahon ng matinding paghihirap ng bansa ay nananatiling haligi ng walang hanggang pag-asa at matibay na katapatan ng Diyos. Isinusulat ito ni Jeremiah para sa isang bayang halos gumuho na. Isang bansang nakaharap sa exile, sa pagkawasak ng templo at sa pagkawala ng sariling lupa. Sa paningin ng lahat malinaw ang direksyon. Maglalaho ang Israel gaya ng maraming sibilisasyon bago ito. Pero sa gitna ng hatol huminto ang Diyos at nagsalita ng isang pangakong lampas sa panahon, digmaan at mga empire. Hindi kailanman titigil ang Israel na maging isang bansa sa harap niya. At para walang pag-aalinlangan, pinagtibay ito ng Diyos gamit ang kaayusan ng buong sansinukob. Ipinakilala niya muna kung sino siya. Siya ang nagbibigay ng araw para sa liwanag ng umaga. Siya ang nagtatakda ng batas ng buwan at mga bituin sa gabi. Siya ang naghahati sa dagat at naglalagay ng hangganan sa mga alon. Yun ang Diyos na nagpapanatili ng kosmos, ang may ganap na kapangyarihan sa kalikasan. Hindi ibinabase ng Diyos ang kanyang katapatan sa damdamin ng tao o sa kalagayan ng panahon. Ibinabase niya ito sa matibay at dinababagong kaayusan ng langit at lupa. At sa kanya idineklara, kung titigil ang mga batas na ito, kung hindi nasisikat ang araw, kung hindi naaangal ang dagat, kung mawawala ang buwan at mga bituin, doon pa lamang mawawala ang lahi ng Israel bilang isang bansa sa harap ko magpakailanman. Ang ganitong uri ng pahayag ang tinatawag ng mga theologian na impossible conditional oath. Isa itong paraan ng pananalita na sadyang nagpapakita na ang kondisyon ay imposibleng mangyari. Sa madaling salita, sinasabi ng Diyos, mas madaling maglaho ang buong universe kaysa makalimutan ko ang Israel. Isa itong makata, makapangyarihan at direktang paraan ng Diyos para ipahayag na ang kanyang tipan sa Israel ay eternal, matatag at hindi kailanman masisira. Hindi ito nakadepende sa sitwasyon. Hindi rin ito nakadepende sa kilos o kabutihan ng tao. Pagdating sa verse 37, lalo pang pinatibay ng Diyos ang punto. Ipinahayag niya na kung may sino man mang kayang sukatin ng buo ang langit o siyasatin hanggang sa pinakapundasyon ng lupa, isang bagay na kahit sa modernong teknolohiya ay imposible, doon pa lamang niya itatakwil ang buong lahi ng Israel. Pero dahil hindi iyon kailanman mangyayari, malinaw ang mensahe. Mananatiling kanyang bayan ang Israel, hindi dahil sa nagawa nila, kundi dahil iyon ang soberanong pasya ng Diyos. Inaamin mismo ng Panginoon na sila ay nagkamali, na sila ay nagkasala, na sila ay nagpasiklab ng kanyang galit. Pero malinaw pa rin ang kanyang deklarasyon, hinding-hindi ko sila itatakwil.
Ang talatang ito ay nagsisilbing pader laban sa anumang aral na nagsasabing pinalitan na ang Israel o wala na itong lugar sa plano ng Diyos. Ang sinabi ng Diyos sa pamamagitan ni Jeremiah ay hindi nagbago at ang kasaysayan mismo ang patunay nito. Pagkatapos ng Babylonian exile, bumalik ang Israel sa kanilang lupain. Pagkatapos ng pagkawasak ng Second Temple at ng Roman diaspora, nagkalat ang Jewish people sa halos 2,000 years. At gayunman noong 1948, muling isinilang ang Israel bilang isang bansa. Laban sa lahat ng geopolitical na lohika, bumalik sila sa kanilang lupa, sa kanilang wika, at sa kanilang identidad. Walang ibang bayan sa kasaysayan ang nakagawa nito. Paano nangyari iyon? Simple lang ang sagot. Anumang ipinangako ng Diyos, tinutupad niya. Sa Ezekiel chapter 37 verse 21, ganito ang sinasabi. And you shall say to them, Thus says the Lord God, Behold, I will take the children of Israel from among the nations where they have gone, and will gather them on every side and bring them into their own land. Ang talatang ito ay bahagi ng isa sa pinakamalalakas na pangitain sa Book of Ezekiel, ang lambak ng tuyong mga buto. Ipinakita ng Diyos kay Ezekiel ang isang madilim na tanawin, isang lambak na puno ng patay at nagkahiwa-hiwalay na mga buto. Ito ang larawan ng Israel, spiritually tuyo, wasak at walang pag-asa. Pero sa mismong lugar ng kamatayan nagsimulang magsalita ang Diyos tungkol sa buhay, pagbabalik at katuparan. At sa gitna ng hulang iyon malinaw ang pahayag. Hindi tao, kundi ang Diyos mismo ang magtitipon sa mga anak ng Israel mula sa lahat ng bansang kanilang pinuntahan at ibabalik sila sa kanilang lupain. Nang sinabi ng Panginoon na I will gather you from all sides, tinutukoy niya ang isang global dispersion at eksakto yun ang nangyari sa loob ng maraming siglo. Nagkalat ang mga Hudyo sa Europe, Africa, Asia at Amerika, pero nanatili ang pangako at nagsimulang makita ang katuparan nito noong 20th century nang unti-unting bumalik ang mga Hudyo sa kanilang ancestral homeland. Noong 1948, laban sa lahat ng posibilidad, muling isinilang ang Israel bilang isang bansa. Ang tuyong mga buto ay nagsimulang magdikit-dikit. Ang hininga ng buhay na ipinropesiya ay nagsimulang maramdaman. Mula noon, milyon-milyong Hudyo ang bumalik sa lupain ng kanilang mga ninuno mula sa bawat sulok ng mundo. Russia, Ethiopia, Argentina, Yemen, France, United States. Bawat kontinente ay naging saksi sa pagbabalik ng mga anak ng Israel sa Zion. At bakit ito nangyayari? Dahil sinabi ng Diyos, dahil ipinangako niya, at dahil tinutupad niya ang lahat ng kanyang sinasabi. Sa Amos chapter 9 verses 14 and 15, ganito ang ating mababasa. And I will bring back the captivity of my people Israel, and they shall build the desolate cities and inhabit them. They shall plant vineyards and drink the wine thereof. They shall also make gardens and eat the fruit of them. And I will plant them upon their land, and they shall no more be pulled up out of their land which I have given them, saith the Lord thy God. Sa kabila nito, totoo na minsang tinanggihan ng Israel ang sariling Mesaya at hinayaan nilang maipako siya sa krus. At sa maraming panahon ang ganitong unbelief ay naging bahagi rin ng kwento ng kanilang lahi. Kaya malaking tanong ito sa Christianity. Kaya nga si Apostle Paul, nang kausapin niya ito, nagtanong siya, Has God cast away His people? Dahil kung itinakwil na talaga ng Diyos ang Israel, ibig sabihin nun na bigo ang salita niya at nabali ang kanyang tipan. Pero imposible iyon. Dahil ang Diyos ay hindi nagsisinungaling at hindi pumapalya sa pangako. Kaya ang sagot ni Paul ayon sa Holy Spirit ay diretso at matindi. By no means, God has not rejected His foreknown people. At ipinaliwanag niya na may malalim na plano ang Diyos. May partial at temporary na hardening sa Israel, habang ang gospel ay kumakalat sa Gentiles. Pero hindi iyon ang ending. Darating ang araw na muling kikilos ang Diyos para sa Israel. Basahin natin ng Romans chapter 11 verses 25 to 27. For I do not want you, brothers, to be ignorant of this mystery, lest you should be conceited as to yourselves, that a partial hardening has happened to Israel until the fullness of the Gentiles has come in, and then all Israel will be saved. As it is written, the deliverer will come from Zion, and will turn away ungodliness from Jacob, and this will be my covenant with them when I take away their sins. Ang punto ni Paul, hindi permanently tinapon ng Israel. Hindi sila replaced. May itinakdang panahon ng Diyos at sa tamang oras, magbabalik ang awa niya hanggang sa makilala ng Israel si Hesukristo bilang Mesaya at Lord.
At may kaparehong larawan sa prophecy. Sa Zechariah chapter 12 verse 10, ganito ang sinasabi. And I will pour out upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they will look unto me whom they have pierced. And they will mourn for him as one mourns for an only son, and will grieve for him as one grieves for a firstborn. Ibig sabihin, darating ang araw na ang Diyos mismo ang magbubuhos ng grace at panalangin sa Jerusalem. Hindi ito dahil pinilit ng tao o ng politika, kundi dahil ang Diyos ang kikilos. At sa araw na yon bubukas ang mata ng Israel. Makikita nila ang one they have pierced at magkakaroon ng matinding pag-iyak at pagsisisi. Hindi para sirain sila, kundi para ibalik at iligtas sila. Kaya dear listener, kahit gaano pa karaming bansa ang gustong burahin ng Israel, hindi sila magtatagumpay. Pwede silang mag-raise ng armies, magpakawala ng galit, magbato ng missiles at maglunsad ng boycott. Pero ang pag-iral ng Israel ay hindi nakasandal sa kagustuhan ng tao. Nakasandal ito sa eternal covenant ng Diyos. At hindi lang ito tungkol sa nakaraan o ngayon. May prophetic future pa. Sabi ng Biblia, darating ang mas matinding panahon kung saan magkakaisa ang mga bansa laban sa Jerusalem. Sa Zechariah chapter 14 verses 1 and 2. Behold, the day of the Lord is coming, and your spoil will be divided in your midst. For I will gather all nations against Jerusalem to battle, and the city will be taken, and the houses will be plundered, and the women raped, and half of the city will go into captivity, but the rest of the people will not be cut off from the city. Mukhang talo na ang Israel, pero doon mismo papasok ang intervention ng langit. Sa Zechariah chapter 14 verses 3 and 4, Afterward the Lord will go forth and fight against those nations as he fights in the day of battle, and his feet will stand in that day upon the Mount of Olives, which is before Jerusalem on the east, and the Mount of Olives will split in two. Kapag akala ng mundo tapos na, darating si Hesukristo sa glory. Hindi na bilang servant kundi bilang warrior king. Lalaban siya para sa kanyang bayan, hahatulan ang mga bansa, at magsisimula ang bagong panahon. At ang ending ng prophecy ay hindi gulo, kundi kapayapaan. Sa Isaiah chapter 2 verses 2 and 3, sinasabi na sa last days, ang mga bansa ay dadaloy papunta sa Jerusalem upang hanapin ang Panginoon. At mula sa Zion lalabas ang aral at salita ng Diyos. Kaya kapag nakikita mong napapalibutan ng galit ang Israel at laging mainit ang usapin ng Jerusalem, huwag ka magtaka. Hindi lang ito balita, isa itong bahagi ng prophetic plan. Israel will not be destroyed. Israel will be saved and restored.